Kamusta? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency. Maraming tao ang naririnig na ito, pero hindi pa ganap na naiintindihan kung ano nga ba ang mga ito at paano ito gumagana. Una sa lahat, ano na ba ang Bitcoin? Ang Bitcoin ay isang uri na digital na pera o cryptocurrency. Hindi ito tulad na piso o dolyar na hawak natin. Sa halip, ito ay nasa internet lamang. Walang physical na anyo, pero maaari itong gamitin para bumili ng mga produkto at serbisyo online o ipagpalit para sa ibang mga pera tulad na piso o dolyar. Paano nga ba gumagana ang Bitcoin? Isa sa mga pinakamahalagang konsepto sa likod na Bitcoin ay ang tinatawag na blockchain. Isipin ang blockchain na parang isang digital na ledger o talaan. Dito nakatala ang lahat ng transaksyon na nangyayari gamit ang Bitcoin. Ang ledger na ito ay hindi pagmamayari ng isang tao o institusyon, kundi nakakalat sa buong mundo sa maraming komputer. Ibig sabihin, kahit walang central bank na nagkokontrol sa Bitcoin, ligtas pa rin ang bawat transaksyon dahil ito ay na-verify ng libo-libong komputer sa network na ito. Bakit maraming tao ang interesado sa Bitcoin? Maraming dahilan. Una, dahil sa privacy. Ang bawat transaksyon ay hindi direktang nakalink sa totoong pagkakakilanlan ng isang tao, na iba sa tradisyonal na mga bangko. Pangalawa, ito ay desentralisado. Walang gobyerno o central bank na kumokontrol dito, kaya't maraming tao ang naniniwala na ito ay mas ligtas at independent. Pangatlo, ang halaga ng Bitcoin ay maaaring tumaas. May mga taong bumili ng Bitcoin noong mura pa ito, at ngayon, nagmamahal na ito ng husto. Ngunit, may mga panganib din sa pag-invest sa Bitcoin at iba pang cryptocurrency. Ang presyo nito ay maaaring magbago-bago ng biglaan, kaya't may mga pagkakataon na maaari kang malugi. Isipin mo ito na parang pagbili ng stocks sa isang kumpanya. May pagkakataon na kumita, pero may pagkakataon din na malugi. Isang magandang halimbawa ay ang mga taong bumili ng Bitcoin noong 2010, nung halos wala pang halaga ang isang Bitcoin. Ngayon, ang presyo nito ay umabot na sa libo-libong dolyar. Pero, noong 2017, bigla itong bumaba ng husto, kaya maraming tao ang nawala na pera. Kaya, kung iniisip mo mag-invest sa Bitcoin, mahalaga mo nawaan mo ang mga panganib at hindi ka dapat mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. Isang magandang payo ay mag-research muna, alamin ang mga risk at huwag magmadali. Sa pagtatapos, ang Bitcoin at cryptocurrency ay isang makabagong paraan ng paghawak ng pera na nabibigay ng maraming oportunidad, pero nangangailangan din na maingat na pag-unawa at pagdedesisyon. Kung gusto mo matuto pa, siguraduhin mabasa at magtanong sa mga eksperto bago pumasok sa mundo ng cryptocurrency.